Minsan naisip ko, ano nga ba ang pinagkaiba ng sementeryo ng mga mayayaman at ng mga ordinaryong mamamayan? Ano ang meron sa himlayan ng mga mayayaman at sikat na wala sa libingan ng mga mahihirap? At ano ang meron sa libingan ng mga mahihirap na wala sa libingan ng mga mayayaman? Samahan ako, tuklasin natin dito sa libingan ng Loyola Memorial Park, Parañaque. Good afternoon, it's me again, Ibram Dakal TV. Yan, nandito na naman tayo sa ating grave tour. Okay, o tinatawag natin graveyard tour. Nandito tayo ngayon sa Loyola Memorial Park. Dito to sa Parañaque. So, samahan mo kami. Samahan nyo ulit ako na maglibot muna tayo. Puntahan natin yung mga celebrity or yung mga kilala na mga namayapa na dito nakahimlay. Maraming mga celebrity dito sa Loyola, no? Loyola Parañaque at saka sa Loyola Marikina. Abangan nyo rin guys yung pagpunta ko sa sa Loyola Marikina. Magbablog tayo. At syempre pupuntahan natin doon na isa sa mga sikat din doon na syempre si Julie Vega and Francis Magalona. Speaking of Francis Kiko, the master rapper. Syempre magbigay-pugay din tayo sa mga magulang niya, no? Dito nakahimlay sa Loyola Parañaque. So ito siyempre ako kahit sabihin mo batang 90s tayo, fan tayo ng mga classic movies, yung mga alam niyo yung mga black and white, no? Napapanood ko to yung mga palabas ni yung tatay ni Francis Magalona, si Enrique, no? Enrique Magalona. Mas kilala sa tawag na Pancho Magalona. Tsaka yung niya, yung kanyang leading lady na naging asawa niya, yun which is yung nanay ni Francis Magalona, si Tita Duran, no? Ito. Ayan, ang nanay ni Francis M na artista din. Artista kasi ang magulang ni Francis Magalona eh. Yan. Saka si Sir Pancho. Yan. Magalona. During nung 1950s, 60s, sila yung talagang parang sabihin natin Katniel, no? Kung mapapanood nyo o search nyo sa YouTube, bago pa magkaroon ng mga Nora Honor, Vilma or Sharon, o sabihin na natin mga Bea Alonzo, John Lloyd o Katniel o kung sino pang mga bago, sila yung talagang mas nakilala. At sila talaga yung totoong nagkatuluyan. At ayun na nga, leading lady muna, leading man niya, leading lady, hanggang sa syempre na-develop na sa mga palabas. Yan, sila madalas magkasama hanggang sa nagkaibigan. Ayun, nagbunga. At walang iba kundi ang kanilang anak na si master rapper Kiko Magalona. Talagang komedyante mga idol eh. Napuntahan ko na to nung live, inano ko na hanggang ngayon eh, kahit na namayapa na si Babalu, nagpapatawa pa rin eh. Nililigaw tayo eh. Ayun. Okay, siyempre mga idol, no? Icon ng Philippine movie, especially ang kanyang genre comedy, di ba? Walang iba kundi si Teka, hinahanap ko yung susi ng kotse. Ba't hindi mo binubukod yung susi ng kotse? Ang dami-dami niyan eh. Nataranta ako nung makita ko kayo eh. Magsususi ka yata eh. Ang i-start ng auto mo parang Inodoro. Parang gusto ko madumi ah. Hindi kaya kabalit nasakyan ko. Dumadamba eh ha. Ha? Bilisan mo. Ha? Oo. Pablo Sarmiento aka Babalu. Siyempre sino ba namang mga hindi makakilala, kahit ultimo na mga Gen Z na hindi na naabutan si Babalu,
kilala rin siya, no? Kahit na anong henerasyon. Siyempre yung kanyang ginawa sa movie industry ng Pilipinas, siyempre sino ba naman hindi makakalimot sa magsalita pa lang, magsalita pa lang talagang matatawa ka na. What more kung yung makita mo na yung kanyang reaksyon ng mukha, no? Talagang ito to, isa sa mga talagang para sa akin na pinaka-idol ko talaga, si Babalu. Hindi lang naman ako siguro, siyempre pati kayo. So ito siguro mga kamag-anak niya, no? Mga Sarmiento. So June 29, 1942, August 27, 1998, no? Ano siya. Ang sabi pa kasi nung nung mga kapwa niya artista bago siya namayapa, nagpapatawa pa raw siya. O yung mga kasamahan niyang mga kapwa artista during nung taping ng Okie Dokie Doc, yung pala meron na siyang karamdaman na iniinda, no? Alam mo naman mga komedyante, wala sa kanila yung salitang alam mo yung kahit na nasa bingit na sila ng alanganin, talaga namang nakuha pa nila talaga na baliwalain or dinadaan pa nila sa pagpapatawa. Oh guys, yan, dumako naman tayo dito sa may right wing. Ayan, siguro yung iba nakapanood sa inyo nung live ko last year. So ito, ang mga angkan ng Soto, no, ang Soto clan dito nakahimlay sa Loyola, Parañaque. Siguro mga idol, no, lalo sa mga batang 90s, siguro mga idol, no, ito yung mga batang 90s, lalo ang mga batang 90s kilala to. Marcelino Antonio Soto III. Mas kilalang si Miko Soto. Yan. Kita niyo yung ano niya, no, yung kanilang himlayan, simpleng-simple lang, di ba? Yan. Marami kasing mga artista rin talaga dito, no. Pero mas maraming mga celebrity at politician dun sa kabila. Malapit lang din dito, yun yung Manila Memorial Park. Yan yung Parañaque. Beep 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 beep. Beep 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 sa balong malalim. So sinong hindi nakakaalam sa mga rockista dyan, mga rock and roll tayo, no? Kung si Babalu ay icon ng comedy sa Philippine movie, syempre sino ba na mga hindi makakaalam, lalo sa mga rock and roll dyan, syempre si Joey Pepe Smith. Yan, ang icon ng Philippine rock. Beep 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 beep, idol. Yan. Yan. May gitara pa, mga idol, oh. Basahin natin. Ito si Pepe, nakahimlay dito na napadaan lang galing kung saan para makapagpasaya ng tao at mag-share ng loobin at lahat. Okay? Yan. So, yan nga, no, mga idol, no. Hindi lang naman din siya talaga basta rock and roll, no. Lumabas din siya sa mga ibang mga sitcom. Kasi likas din sa kanya yung talagang magpatawa, talagang medyo may pagka komedyante talaga to si paring Smith, si paring Pepe. Yan. 2019 lang pala na himlay siya, no, si paring Pepe. Talagang ganun ang buhay ng tao, no? Hindi natin masabi, pero tuloy lang ang buhay. Yun lang aking masasabi. Rock and roll. Ganda, oh. Estudyante pa, bata pa. Noong 2003 at namatay siya noong 2019. Ilang taon lang siya. Bali, hindi ko na kinuhanan, no? Kinuwento nung guard yung mga experience niya. Hindi naman medyo horror, pero ang ikinuwento niyang experience yung mga kasamahan niyang mga nag-e-exhume. Yung ibig sabihin ng nag-e-exhume, yung mga sepulturero inaangat ulit yung mga patay. Whether kung ililipat ng ibang
sementeryo o ililipat din sa ibang pwesto lang. Ayun. Ikinuwento ng guard yung plato niya na nasa loob ng lababo. Hindi na alis kagad ng sepulturero, doon sila nagugas. So ibig sabihin yung dumi, yung waste nandoon sa plato, no? So nangyari, siyempre naglilinis na ng kamay, naghuhugas ng kamay. Siyempre yung residue ng kamay na pinanghawak sa patay napunta doon sa plato. Ngayon ang ginawa ng guard, hinugasan niya yung plato, di ba? Pero kahit na anong sabon at anong Clorox na nilagay niya, hindi doon natanggal yung amoy ng patay doon sa plato. Kahit daw ilang beses ng binanlian. Sabi ko naman, pag mga ganun, wag na gamitin, di ba? O, hindi naman talaga ginamit. Pero yun nga din daw, ganun ang ibig niya sabihin, ganun kalakas yung yung amoy ng patay. Talagang pag kumapit talaga sa ibang bagay, o yun na nga lang pag naamoy natin, no, what more pa yung mga yung mga patay na mga hindi na imbalsamo, yung mga yung mga naagnas na lang. Let's say yung mga sinalvage, no. Dumako naman tayo ngayon sa sa pwesto ni mas kilalang icon din to, syempre, of course. Kung walang Dolphy, walang Panchito. Kung walang Panchito, walang Dolphy, no? So ever since nung pumasok sa showbiz, nung before World War II si Dolphy, no? Ito na yung talagang partner niya. Yan, millennials, batang 90s, kilalang kilala nyo to. Yan, si Alfonso D. Tagle Senior, na mas kilala sa pangalan na Panchito. Walang mapabling. Naku, mabuti ho, dumating kayo. Yung puto hanggang ngayon wala pa rin eh. Marami na nga akong nagtatanong dito, marami nang umu-order, wala pa rin kayo dinadala. Oo nga eh. Kasi dumating pa ang pabangging ko, nilantakan yung mga puto tsaka kutsinta eh. Gawag na lang ako! Ayam na! No. Ha? Kanya ka? Ang tanda-tanda mo na, gusto mo pang aswangin ang anak ko? Eh, hindi naman ako matanda ito. Lumalaki tayo. Siyempre, yung mga napapanood natin sa TV, wala pa naman mga cable nung araw. Pero siyempre, di ba, pag sinabing Dolphy, Babalu, and Panchito, tatlo yan eh. Tatlong mga comedy talaga. At saka siyempre, talagang sila yung nauna bago pa ang Tito Vic and Joey. Ayun, ito po, yan, kung may linda kung tapay, merong bangkay. Batang 90s at mga millennials din, alam din to, no? Yan, syempre, galing na tayo sa mga iconic na mga kilala, sila Babalu, si Panchito, si Pepe Smith, si Miko, and ang magulang ni Francis Magalona. So ito naman si Sir Jose D. Andres. Syempre, hindi pamilyar ang pangalan, pero mas kilala sa pangalan na Bangky or Bangkay. So yung gumaganap ng mga comedy horror, syempre, hindi mawala si Sir Jose D. Andres, yan. Kita nyo? Sila yung mga talagang hindi mawala sa mga comedy horror. Sikat yan. Si Senator Victor San Andres, Siga. Oo. Siga pa eh. Talagang yan, Ernesto Tan, mga kilala yan ha. Kasi dito, hindi nilagay yung posisyon niya, yung sa dagat. Navy to, Navy. Oo. Kabisado nyo na talaga yung mga nakahimlay dito, Idol, no? Ito, fish pond, no? Malalim ba to, Idol? Hindi, mababaw lang yan, may isda yan. Isda, oo. Idol, ayan. Ito yung chapel premier. Bukod sa chapel, mayroon pang chapel dun sa sa bungad, mga tol. Dito, pasok ko ito sa topic, papakita mo. Sige. Sir, ayos yan, kain lang kayo dyan. Thank you. Dito nakapuro yung ni Vilma Santos dati. Dito? Oo. Nanay niya. Ramdam mo yung eerie dito Mas nakakatakot dito. Ay, hindi. Kasi open. Kabagay open. Maliwanag kung salamin yan, paikot Kayo, Idol, mga hanggang ano oras kayo dito lagi?
Pag may burol, matagal kami. Nasa jigs. Ah, bantay, ganun. Pag ano, Ah, hindi kayo stay in. hindi. Bawal stay. Ah, bawal ang stay in. Dito yung burulan. Kita nyo mga idol, oh, ayun oh. Anong taas ng ceiling. Ayan. Pero matagal na ako dyan. Ayan oh. May mga bisita pa yata. Ay, hindi, mga ano, tama. Diyan nakaburol. Hindi yan nakalagak dati ng... Dito nakalagak daw yung nanay ni Vilma Santos. Yan, burulan. Talagang ano naman, talaga naman makikita mo parang hindi siya chapel. Parang ano to ah. Ano ba yung mall dun sa ano? Sa Taguig. Yung sa Taguig yung kilala doon, yung Venice Canal. Ayan. Yan, tama. Pero talagang marami nang binurol dito, no, idol? Mga sikat daw lang mga binuburol dito. Tatay ni Kiko Pangilinan, dito din yun. Yung tatay ni Kiko Pangilinan, dito rin daw. Oo, dito nakaburol. 5 days. Ayan. Ito, ano naman to, idol? Parehas. Ah, parang yung dito. Extension, parang ganon. Pagka maraming bisita. Kita nyo naman mga idol, oh. Yung aircon talagang 4 kaagad yun nandito. Bukod pa yung malalaki. Kada kanto, ayan oh. Oh, ayan. Tignan nyo naman, talagang kulang na lang ma-frozen kayo sa lamig siguro dito. Sobrang lamig dito, idol, no? Pagka ano. Oh, ayan oh. Lakas, sobra. Kada sulok may aircon. Iba rin talaga yung ano ng mga mayayaman eh. Salamat idol ah. Yan. Fish pond. Dito yung office. Ay, burulas. Ay, ano, limit. Ayan, may Amerikano pa dyan. Mga Amerikano. Meron pa nga doon kanina, Japanese character eh. Yung mag-asawa ko yan. Kanabida. Mga mayaman ta, mga big time talaga yung mga. Kanina hindi may ano yung pangalan, hapon yata yun eh. Ayan, bisikleta pa. Nakabike pa, nakabike pa sir. Mukhang nasa Intramuros si sir dyan ah. Ayan. Tinuro na tayo ni sir. Ano pangalan nila sir? Frank. Si Sir Frank. Ito yung tatay ni Bianca Umali. Ni? Tatay ni Bianca Umali. Tatay ni Bianca Umali. Sikat na artista. Ni Madrid. Loro Madrid. Bianca Umali. Sa Rider. Okay. Sorry. Oo. Yung ano niya? Oo. Bianca Umali. Oo. Ito si Doktor, kilala ko eh. Ito, magaling mga doktor yan. Yulo? Mga Yulo, kilala yan. Kilala mga tao yan. May mga nadaanin na nga tayo na mga kilala rin eh. Ito mga driver ni Duterte. Driver? Asawa ng mga driver. Ito ay abo na, nasa loob. Okay. Dito rin ba sila kina-remake? Di sa bungan. Ang dami palang ano dito. Ito, ano to eh, may katungkulan to pero di nilagay yung mga ano yun. Ito si Jim, nilagay yung manikis. Kilala po yun dyan. Hindi nilagay yung katungkulan. Ano yun, NBI yun. NBI? Oo. Pero di nilagay yung katungkulan yun. Sa bagay ito, hindi na masyadong gross kasi abo na lahat to eh, no? Unlike nung mga nandito, talagang may amo yan, mga patay eh. Pero ito, mga abo na yan eh. Ito, mga asawa. Mga Ramirez. Yung mga Ramirez, kilala yun. Halos lahat na nandito kasi talagang may mga kaya. Oo. Tingnan ito kasi. Mahal po ito, 150,000. 150,000. Take note, 150,000. Ano to? Isang bayaran or may ano pa?
Parang ano. Monthly? Magkano yung monthly ng mga to? Depende ko nung gusto sa pamilya, basta 1 year. Basta one year yung 150? Oo. Tapos another pagkatapos ng isang taon, bayad ulit sila ng Ano na nila, full payment na nila. pag full payment na yon, wala na silang babayaran. Wala na. Para pwede na sila magbili. So in total, magkano ho lahat yan? Ay, sa itong bolt na ito kasi 150. Itong bolt na Overall na yon. 4 ng kasya yan. Okay. Total yon 150, yun na yung lahat. Oo. Kung may sa taas ng mura lang yan, mga 31, 20 lang yan. Idol, maraming salamat sa pagsama. Ayan, medyo lobat na rin at kailangan na nating mag-charge. Yan, nandito tayo ngayon sa Loyola Chapel and Columbari section. Ayan, famous na kilalang kilala. Yan yung landmark ng pag ganyan, Loyola Parañaque yan. Alright. So, mga kawild, nandito tayo ngayon sa bungad. Pakita ko lang sana sa inyo mga idol nung ito dito yung crematory ng Loyola, no? Dito kine-cremate yung mga patay. Yan. So, ayan. Itong part na to, ito yung pinakalikod ng ng crematory. Lapitan natin. Ni Bram Dakel. Ito yung makina ng crematory. Ayan po. Ito yung isang makina. Ayan, kasalukuyan may nakasalang diyan. Yan, ito yung makikita mo yung pugon niya. Ayan. Yan, hindi natin po pwedeng kuhanan lahat kasi syempre for privacy at mahirap na. Basta ito pinakita ko lang sa inyo. Ayan, nakikita nyo may siya afterburner, no? Ibig sabihin mayroon pang apoy na para yung usok ng sinusunog na patay hindi mangamoy, hindi kumalat. Kasi nga bacteria yan eh. Ito yung ito po boss, no? Ilang oras po yan? Yung sinusunog na yan. Ilang oras po yan pagka 3? Kung ako tatanungin, wala naman siyang ganong amoy pero may naamoy na rin siguro tayo nang hindi natin naamoy siguro. Kasi nga may afterburner pero layo muna tayo dito. Unang-una may asma tayo eh. Thank you boss. Sa pagkakataong ito, nakwentuhan ko si Kuya na operator ng crematory. Kinukwento niya sa akin kung ano yung mga nakakailakbot na kanyang mga naranasan. Kinukwento rin niya sa akin kung ano yung mga hindi rin niya malilimutan na pag-handle ng mga katawan ng tao. Katulad ng mga iba na nangangamoy na. Gusto na rin niya talagang lumipat ng ibang trabaho pero nagtsatsaga pa rin siya kasi medyo maganda naman ang kanyang kita as a operator. Dito na lang po natin tatapusin at abangan ang susunod nating vlog. Maraming salamat.